Magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po ay dumako sa isang panalangin. O aming Diyos, maraming salamat sa pagtugon mo sa mga naunang mga panalangin. Titiwala kami na ito ay sinasagot ninyo sapagkat ito ay may pagkakatiwala namin itinawag sa pangalan ng inyong bugtong na anak. Kaya sa muli ay inihiling namin ang pagtulong ng Banal na Espiritu at nawa ay kasangkapanin mo ang huling mensahe na ito sa taon na ito. Nalangin namin na maging fitting message ito to close this year. At kayo po ang patuloy na gumamit dito para magkaroon kami ng encouragement to face the coming year. Salamat po, dalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Well, ang ating message, I have entitled this God's Prevailing Power in Ephesus. And this is a fitting message, I think, para po sa atin for the last message ng taon na ito dahil sa samot-saring mga pagsubok na dumaan sa ating bansa, particularly sa ating government. We know na lahat ito ay naganap ng taon na ito. At ganoon din, on the more personal level, ay yung mga challenges natin going dito sa ating pananambahan ay hindi rin naging madali. And all those mga challenges na yon ay hindi na naig doon sa doon sa kapangyarihan ng Diyos sapagkat ito ay tunay na namamayagpag or nananaig. At ganoon din ang makikita natin dito sa ating text na pag-aaralan sa Acts chapter 19, 11 to 20, wherein makita natin na ang Ephesus pala ay pinamumugaran ng kadiliman. Kumbaga ito ay nasa gitna ng matinding kadiliman of sorcery, magic, and incantations. Pero sa gitna noon ay pinakita ng Panginoon paano ang kanyang kingdom ay nag-advance kahit nasa gitna ng kadilimang ito. Tingnan natin yung ating text sa Acts 19, 11 to 20. And God was doing extraordinary miracles by the hands of Paul, so that even handkerchiefs or aprons that had touched his skin were carried away to the sick, and their diseases left them, and the evil spirits came out of them. Then some of the itinerant Jewish exorcists undertook to invite the name of the Lord Jesus over those who have evil spirits, saying, I adjure you by the Jesus whom Paul proclaims. 7 sons of a Jewish high priest named Sceva were doing this. But the evil spirits answered them, Jesus I know, and Paul I recognize, but who are you? And the man in whom was the evil spirit leaped on them, mastered all of them, and overpowered them, so that they fled out of that house naked and wounded. And this became known to all the residents of Ephesus, both Jews and Greeks, and fear fell upon them all. And the name of the Lord Jesus was extolled. Also, many of those who were now believers came confessing and divulging their practices. And a number of those who had practiced magic arts brought their books together and burned them in the sight of all. And they counted the value of them and found it came to 50,000 pieces of silver. So the word of the Lord continued to increase and prevail mightily. Ito yung binasa natin ay yung pagpapatuloy ng pagtatala ni Luke sa ministry ni Pablo sa Ephesus na kung saan finokus ni Luke ang halos buong third missionary journey niya dito sa city na ito. Dahil dito sa city na ito siya pinakamatagal na nagstay. It composed of around 3 years. Kaya naman makita natin na ang Church of Ephesus ang isa sa pinaka-importanting iglesias na napuntahan niya. We know for a fact na next to Romans ay
ang Ephesians na ang pinaka-theologically rich na sulat ni Pablo sa mga iglesia. Ngunit dito sa ating binasa, kung ako siguro si Pablo, if I would put my self sa paanan ni Pablo, ay hindi ko gugustuhin ang syudad na ito kasi ang Ephesus ay syudad na nababalot sa kadiliman. Ito ay pugad ng sorcery, mga pamahiin, at iba't ibang gawa ng kadiliman. Yung mga kalye nila ay, sabi ng mga theologians, yung streets nito is punong-puno ng echoes or alingaw-ngaw na mga incantations. At ang kanilang mga tahanan ay taguan ng mga scrolls of magic. Kaya naman ang mga mamamayan dito ay nasa kamay ng kapangyarihan na hindi nila kayang kontrolin. Kumbaga, outside their control kasi pinamumugaran talaga ito ng mga masasamang espiritu. Kaya naman pala ganoon na lang yung mga pananalita ni Pablo sa kanyang sulat dito sa Ephesus na ito. Doon sa chapter 2 ng Ephesians, verses 1 to 3, ay binanggit ni Pablo doon na noon daw, nung bago sila naligtas, they are following the prince of the power of the air. And God, sabi doon sa chapter 1, God has blessed them into, at dinala sila sa heavenly places. Kumbaga, tinalo ng Diyos ang powers of the air na ito, itong powers na ito, at pinakita na ang Diyos talaga ang nagahari sa sangkalangitan. Pero ganun pa man ay pumasok at nagstay si Pablo sa madilim na lugar ng Ephesus. So kung tayo siguro yon, we would not want to stay and minister to that kind of place, madilim. Kumbaga, it's full of evil, pero hindi ganun si Pablo. Nagstay pa rin siya at nag-ministry doon. Pumasok sa doon na ang daladala ay hindi incantations, hindi magic, kundi salita ng Diyos at yung kapangyarihan ng banal na spirito. Kumilos ang Diyos by miracles sa pamamagitan ni Pablo to the point na kahit na yung kanyang bimpo, yung sa ating translation is handkerchief, masyadong maliit yung handkerchief at isa pa walang bulsa yung kanilang mga damit noon, mga tela ito na mahaba at ito yung mga pinampapahid ng kanilang mga pawis. It is used by workers and then tinatali ito sa ulo nila to protect yung eyes from doon sa pagkahilam doon sa kanilang sariling mga pawis. And then yung apron ay ginamit ng Diyos para kinuha ito ng mga tao para ipunas sa katawan at sila'y gumaling sa sakit at lumayas ang mga masasamang espiritu. Yung mga ginagamit ni Pablo na mga bagay na yon sa kanyang pagpapagal sa pagtatrabaho, maging sa kanyang ministeryo, ay ginamit ng mga tao para in their belief ay mayroong connection yung item na dumapi sa katawan ng miracle worker patungo doon sa nangangailangan ng miracle. And God sovereignly used that in His gracious heart to stoop down and to accommodate doon sa kanilang faulty understanding, not to be superstitious, but to point them to who the real power belong, to whom the real power belong. Ganun ang nangyari dito. And then napahiya din yung mga gumagamit ng pangaral ni Jesus nang hindi nagtitiwala sa Kanya bilang Panginoon. Nabasa natin dyan, those sons of Sceva are invoking the name of sabi niya, the Jesus whom Paul preached. Ibig sabihin, hindi nila kilala talaga si Kristo, pero ginagamit nila yung pangalang Jesus, pinahiya sila ng demonyo na imbes na sila ay kampihan para magpatuloy sa kanilang kahumalingan or kanilang yung falsehood,
nilabanan sila, ginulpi sila ng iisang tao, lahat sila ay nagmamadaling lumabas sa isang pintuan dahil sila ay sugatan. Well, pagpapakita ito na kumbaga ito ay pagpapakita na hati na, divided na ang kingdom ni Satan dito sa Ephesus. Dahil dito ay matinding pagkatakot ang bumalot sa lahat. At dahil imbes na kampihan sila ng demonyo at makisakay sa kanilang kasinungalingan, ay pinahiya sila mismo nung demonyo na sumasapi doon sa taong kanilang nais palayain mula sa masamang espiritu na ito. At ang pagkatakot na ito ay nagdulot sa mga tao na magrepent at gumawa ng costly restitution. Nagrepent sila. The name of the Lord was extolled, and then all of them are confessing, this is what I have done. Ito yung aking naging kasalanan. And then hindi lang repentance, may restitution. They brought all of their incantation books, their magical books, and then they burned it. At nung sinunog, nung sinuma yung halaga ng kanilang sinunog, ay sobrang mahal na ang inabot. At sinamarize ni Luke ang lahat ng pangyayari ito doon sa verse 20. Sinabi ni Luke, so the word of the Lord continued to increase and prevail mightily. At yan ang emphasis ng passage na ito, na ipinapakitang ang nananaig na kapangyarihan ng Diyos ay lumalaganap sa madilim na lugar ng Ephesus. And it brought transformation that could not be resisted. Hindi kayang pigilan. Kahit na ang mga espiritong hindi kayang kontrolin ng mismong mga tao ay kayang banggain ng kapangyarihan ng Diyos. At yan ang gusto kong i-emphasize na message dito. When God shows His prevailing power, it brings transformation that cannot be resisted. When God shows His prevailing power, it brings transformation that cannot be resisted. So, kapag daw kapag ipinapakita ng Diyos ang kanyang nananaig na kapangyarihan, ito'y nagdudulot ng pagbabagong hindi mapipigilan. Inevitable change will happen when God shows His inevitable power, His prevailing power. Yung kapangyarihan ng Diyos ay hindi katulad ng kakayanan ng tao na kayang pigilan or salungatin. Ito ang soberanong pagkilos ng Diyos na nag-a-advance ng kanyang kaharian. Ginagapi ang anumang obstacles at bumabago ito ng buhay sa paraan na hindi kayang pigilan. Kahit gustuhin man ng mga evil spirits na pigilan ito, pero wala silang magagawa. Even the darkness in Ephesus did not stop the advance of the kingdom when his servant Paul first set his foot on this city. Kumbaga, yun pa lang, yung pagtapak pa lang ng paanan ni Pablo doon sa city na yon, pwede nang gumawa ng anumang bagay itong mga masamang espiritu na ito para mapigilan ito at hindi na siya magstay doon, pero they cannot stop that because that is included in the plan of God. The church there will be built, and the letter that will be sent there will be written and passed down through the ages, and hanggang ngayon ay ginagamit natin the book of or the letter of Paul to the Ephesians. Hindi po ibig sabihin nito na ang mga tao ay hindi na magre-resist sa Diyos. Alam natin, the Bible is full of those people who harden their hearts. Pinatigas nila yung kanilang mga puso. But, and then, hindi sila sumusunod sa salita ng Diyos. And this was still under the sovereign purpose of God. Whether God is giving them over, like in Romans chapter 1, that God is passing them over, na hinahayaan sila dahil sa katigasan ng kanilang mga puso, God is
giving them over sa lahat ng kanilang mga kalayawan as a form of judgment. And hindi ito pagpapakita na nagagapi ang Diyos dahil nagagawa nila yung kagustuhan. This will result into their ruin. Or, God is just showing His goodness by using His long-suffering and forbearance to lead them to repentance. Just like what Paul have said in Romans chapter 2, na both the forbearance and the long-sufferings of God are the two hands of God na pumipigil sa anumang judgment na pwede niyang ibigay sa taong nagkakasala, hindi para i-tolerate siya, kundi para makita niya that the Lord is good and that goodness would somehow and hopefully mag-lead sa tao na yon to repentance. Diba? Knowing that the goodness of God leads us to repentance. So whether namamayagpag itong mga kadiliman na ito at sumasalungat yung mga tao sa kalooban ng Diyos, God's power is still, or God's will still prevails. Pero kapag ninais ng Diyos na manaig, walang anumang resistance ang magwawagi. Magtatagumpay ang kanyang kapangyarihan. Ang kanyang salita ay lalaganap at ang kanyang kalooban ay magaganap. Yan ang makita natin dito sa pangyayari dito sa Acts chapter 19, dito sa lugar ng Ephesus. So the question now for us is, how does God's prevailing power brings transformation? Dalawang bagay ang makita natin dyan, ngunit I have finished only the first point, so there will be a part 2 sa next year na, sa next Sunday na. So parang ito yung talagang Janus. It looks back and it looks forward. So it would connect 2025 and 2026. So, but that's not an alibi or something. Forgive me for this negligence. But ito yung kalooban ng Panginoon para sa atin. So let's move sa first point. By the way, ang 2 points here are God's power supports faithfulness with priceless diligence. And number 2, God's power defeats darkness with costly repentance. Tingnan natin yung una, God's power supports faithfulness with priceless diligence sa verses 11 to 12. And God was doing extraordinary miracles by the hands of Paul, so that even handkerchiefs or aprons that had touched his skin were carried away to the sick, and their diseases left them, and the evil spirits came out of them. So, kung babalikan natin yung last na sermon natin doon sa verse 10, na makita natin na the remarkable gospel advance mentioned in that verse was accompanied by God's extraordinary miracles. So, sinabi doon sa verse 10 na lahat daw ng tao sa Asia Minor ay narinig ang salita ng Diyos habang nakastay si Pablo ng 2 years sa Ephesus. So, nandun siya, nangangaral siya sa isang bulwagan, at doon sa bulwagan na yon ay meron lang siyang, sabi ng mga commentators, ni-rent niya yung lugar na yon, and then yung time of rent na yon doon siya nangangaral, pero yung those times na hindi siya nangangaral, nag-work siya as a tent maker. So he's doing that, and it continued daily, and the Lord honored that, and then ang salita ng Diyos ay lumaganap. So, nabasa natin, nakasabay nito ay may mga extraordinary miracles na ginawa ang Diyos sa pamamagitan ni Pablo. Yung verse 11 ay nagsasabing may mga ginawang miracles ang Diyos sa kamay mismo ni Pablo. So, through the hands of Paul, ay ibig sabihin ay si Pablo mismo, may mga ginawa siya na ginamit ng Panginoon na naging daluyan siya ng miracle. So, the Lord is doing this, pero sa pamamagitan ni Pablo, ng kanyang kamay,
ay may mga miracles actively na ginagawa siya. Pero doon sa verse 12, may miracle sa verse 12 na hindi ginawa ni Pablo. In fact, ibang tao ang gumawa. Kinuha ng mga tao yung kanyang bimpo at apron para dalhin sa mga may sakit at sila ay gumaling. Ganon din sa mga sinasapian ng demonyo at lumayas ang mga demonyo. May mga dapat tayong linawin dito kasi masela na usapin ito at kailangan talaga linawin. Gusto nating linawin from the words mismo ni Luke. These are extraordinary miracles. So, hindi lang ito miracles. These are extraordinary miracles. Ibig sabihin, yes, miracles ito, meaning supernatural events ito, pero may binigay pa siyang salita dito, patungkol dito sa miracles na ito. These are supernatural. It goes beyond the standard of powerful ministry ni Pablo. Umaga, powerful na yung ministry ni Pablo with matching those miracles, and that is supernatural, pero itong nangyari dito is extraordinary. So, meron pang mas special talaga itong pangyayari na ito. So, hindi ito meant para ulitin. So, caution ito doon sa mga ginagamit ang event na ito para mag-perform ng mga miracles. So, this is an extraordinary miracles. Hindi lang miracles, extraordinary. Kaya, hindi ito pwedeng ulitin. And then, pangalawa, iba ito sa magic, kasi ang magic ay pag-manipulate sa mga Diyos-Diyosan para gamitin yung power ng mga Diyos-Diyosan, samantalang yung miracles ay mismong ang Diyos ang kumikilos sovereignly doon sa kanyang tao. And then pangatlong clarification, it is God who worked these miracles. Maliwanag na sinabi dito sa verse 11. And God was doing extraordinary miracles. So, mediator lang si Pablo ng kapangyarihan ng Diyos upang ipakita yung kanyang approval sa ministry ni Pablo. So, yun lang yung pakay niya dito, to show approval. This is really one of my apostles. And this is one of my sent ones to proclaim my message. And then kilala natin si Pablo, di ba? Hindi siya masyadong gumagawa ng mga miracles. Hindi katulad nila Pedro, na ibang mga apostol, hindi siya masyadong gumagawa ng mga ganito. Ang focus ni Pablo ay yung pangangaral ng ebanghelyo, kaya hindi niya maiisip gawin ito, yung ipupunas niya yung damit, tapos ibibigay niya sa ibang tao, ipunas mo to sa kanila, hindi ko na kaya silang abutin. Hindi si Pablo ang magpo-promote ng ganitong gawain, kundi ang Diyos mismo, sovereignly ginamit itong pagkakataon na ito. At pang-apat, sa pagkakataong ito ay naging gracious lang ang Diyos doon sa faulty understanding ng mga tao. Ano yung kanilang understanding? Na somehow ay pwedeng dumalo yung kapangyarihan na nasa miracle worker sa pamamagitan ng mga bagay na dumidikit sa kanilang mga katawan. Sabi nga ni Darrell Buck, this is God's meeting the needs of these people at their own level of understanding. So, these people, hopeless na sila. But because God is so gracious, God stooped down and reached unto their level at pinakita, nag-adapt doon sa kanilang faulty understanding, not saying na tama ito. Ito ay para patunayan ng Diyos yung support niya sa kanyang manggagawa. Para makita ng mga tao dito sa Ephesus, si Pablo pala talaga ay manggagawa ng isang makapangyarihang Diyos at ang kanyang pinipreach ay makapangyarihan. Ginawa niya ito para patunayan ang pagiging apostol ni Pablo. Di ba? Ginagawa ito ng Diyos para patunayan ang pagiging apostol ng isang hinirang ng Diyos. We know doon sa 2 Corinthians chapter 12, verse 12, Paul is defending yung kanyang pagiging apostol against doon sa mga nanlilibak sa kanya,
na mga super apostles na sinasabi kami ang tunay na apostol. Si Pablo, nahihirapan siya sa ministry, therefore, hindi siya tunay na apostol. And sabi ni Pablo doon, the signs of a true apostle were performed among you with utmost patience, with signs and wonders and mighty works. So, yung mga signs and wonders and mighty works na yon ay mga signs of the apostles. So, pagpapatunay, it is God backing up yung kanilang message at yung kanilang pagiging messenger of that message. Tingnan natin yung mga bagay na ito na kanilang kinuha mula kay Paul para gawing para sa kanila talisman. O kaya sa kanila ay isang magic, pero ang Diyos ginamit yon para ibigay ang isang mensahe. Well, yung handkerchief na binanggit dito, ito yung tela na ginagamit ng mga workers ng panahon na yon para ipangpunas sa pawis nila sa kanilang mukha habang nagtatrabaho. Madalas na tinatali nila yon sa kanilang mga ulo, parang headband, hindi para maging pamporma lang. Ito ay para saluhin yung mga pawis na tumutulo papunta sa kanilang mga mata at maging hindrance sa kanilang productivity. And then yung apron, ito yung suot ng mga workers sa kanilang katawan habang sila ay nagtatrabaho. So these are mga ginagamit ng mga talagang masisipag na tao na ang kanilang trabaho, yung mga blue collar na mga trabaho. Ito ay mga ginagamit ni Pablo habang siya ay nagtatrabaho bilang tent maker. And we know na ang buong stay niya sa Ephesians, he is doing this tent making. Araw-araw siya nagtatrabaho habang araw-araw din siyang nangangaral. So, these items were not magical charms. They were symbols of Paul's exhausting, humble labor. Ito yung mga gamit na ito, pagpapakita that really, si Paul ay nagpapagal. Hindi lang siya nagpapagal sa kanyang pagtatrabaho secular, siya ay nagpapagal din sa pagtatrabaho na pangangaral ng salita ng Diyos. At ang sabi ng mga commentators, yung time na inupahan niya yung bulwagan doon sa kung saan siya nangangaral, inupahan niya yung pinakamurang hours, yung hindi siya peak hour. And that would be 11 up to 3 p.m. And that is the most, yung pinakamainit na lugar na panahon ng araw, at doon yung mga tao, mga nagpapahinga, natutulog ang karamihan, pero doon nangangaral si Pablo. It speaks of yung guts at saka yung kasigasigan ni Pablo na kahit na kainitan at yung dapat ay nagpapahinga na, doon pa siya nangangaral. And then it speaks also ng mga pumupunta doon daily, yung kanilang discipline to hear the word. So, makita natin dito kung gaano kainit yung panahon na yon. So, even this apron, not the apron, but the towel or yung handkerchief na yon na pinupunas ni Pablo habang siya ay nagtatrabaho, marahil dala-dala pa rin niya ito habang siya ay nangangaral dahil sa init ng panahon nung mga oras na yon. Well, these were not magical charms. Simbolo ito ng pagpapagal sa pagtatrabaho ni Pablo. At sovereignly, ginamit ng Diyos yung mga gamit na yon na tanda ng kanyang pagpapagal para patunayan ang suporta niya kay Pablo. Sa madaling salita, ginagamit ng Diyos yung kanyang kapangyarihan para suportahan ang kanyang tao na masipag na nagpapagal para sa gawain, para sa ministeryo. At yan ang pinupunto natin dito. God works through His people whose hearts are utterly committed, willing to labor to the point of weariness for the kingdom. Kumikilos ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga tao na ang puso ay lubos na inilalaan para maging handang magpagal hanggang sa mapagod alang-alang sa kaharian. Sa kaharian ng Diyos, sa gawain ng kaharian, sa ministeryo.
Di ba? Ganyan naman ang Diyos. Kung titingnan natin from Old Testament unto the New Testament, sino ba yung kanyang mga tinawag sa isang special na gawain? Gideon was secretly pressing, di ba? Pressing yung wine nung siya ay tawagin ng Diyos. Si Elisha, he is plowing yung on the field nung siya ay tinawag ni Elijah para maging second, kumbaga apprentice niya. And then si Moses tinawag habang siya ay nagpapastol ng tupa ng kanyang father-in-law. And then si David tinawag, inanoint bilang hari habang siya ay nagpapastol ng tupa. And then si Peter, si Andrew, si James, si John, sila ay tinawag ng Diyos habang sila ay busy na nangingisda at sinabi ng Panginoon, I will make you fishers of men. And somehow, yung mga accounts na yon ay nagpapakita that God delights to use itong mga industrious na people, mga tao. Pero when the gospel and then when salvation comes to them, they work even more. Kumbaga parang ito na yung sanay silang gumawa, hindi sila yung mga tao na mga batugan, mga walang ginagawa sa buhay, sila ay mga masisipag. Even Paul, tinawag siya nung siya ay masyadong masigasig, ngunit sa maling paraan. Nung siya ay he is about to attack itong mga mananampalataya, God called him. So, God delights doon sa mga masisipag na mga tao. So, hindi ko sinasabi na dito sa ating pinupunto na ito na yung mga miracles ay pwede at I'm not talking here yung mga miracles. While miracles can still happen today, if God wills, kasi makapangyarihan ng Diyos, pero hindi na tayo naniniwala na may gift pa ng miracle working today. Those are temporary gifts serving to authenticate the apostolic message. We don't need that anymore kasi we have the written word as our authority pagka tayo ay nangangaral. Kaya ang sinasabi natin dito na yung work ng Diyos ay work ng Diyos through the hearts of people na nagagawang mabago yung kanilang buhay. God is working through the hearts of the people. Or yung power ng Diyos ay yung bunga ng anumang paglilingkod sa Diyos. Those are the fruit of the power of God. And especially, yung advance ng kingdom at yung paglaganap ng ebanghelyo. Those are the manifestation of the power of God. Kaya nga, God is working that through His diligent workers. And, at yung ibig kong sabihin ay ito, ang kaharian ng Diyos ay hindi umaabante sa pamamagitan ng magaan at komportabling pamamaraan. Ang kaharian ng Diyos, hindi siya umaabante sa comforts at saka sa mga magagaan na mga paglilingkod. Umaabante ang kaharian sa pagkilos ng Diyos sa pamamagitan ng mga totoong committed at handang magpagal hanggang sa sobrang mapagod alang-alang kay Kristo. Ito yung mga ine-employ ng Diyos. Hindi ito para anihin ang favor ng Diyos, itong mga pagpapagal na ito. Hindi ito para patunayang tayo ay karapat-dapat. Ito ay yung klase ng paglilingkod na dahilan sa yung puso ay sobrang nag-grip, nahawakan at na masyadong na-encompass ng biyaya ng Diyos to the point na ang mas sensible para sa kanila na gawin ay yung magpagal, to give themselves fully to His work. At hindi ito para umani ng anumang mga magagandang bagay mula sa Diyos, but this is the outpouring
of their grateful hearts to God because of what God has done to them. Di ba ganyan naman ang nakikita natin sa history, yung mga great advances of the gospel, yung movement ng gospel, nakita natin ito ay nangyari dahil sa mga lalaki at babaeng ibinigay ang kanilang sarili kay Kristo. Nanalangin sila hanggang sa yung kanilang mga tuhod ay napagod. Nangaral sila hanggang mamaos ang kanilang mga tinig. Remember, walang PA system that time, pero still, they gave their voices hanggang sa tila wala ng mga boses na lalabas sa kanilang mga bibig after they did yung maghapon na kanilang mga paglilingkod. Naglingkod sila hanggang ang kanilang mga katawan ay pata na sa pagod. Yung pagod na pagod. Ngunit sa kanilang kahinaan, ipinakita ng Diyos ang kanyang kalakasan. Sa kanilang kapaguran, ibinalandra ng Diyos ang kanyang prevailing power. So God works through committed hearts and weary hands. Hindi dahil may kapangyarihan ang ating mga pagpapagal, kundi dahil nalulugod ang Diyos na luwalhatiin ang kanyang sarili sa pamamagitan ng katapatan ng kanyang mga tao. Yun ang inordain niya. Na sa katapatan ng kanyang mga tao, ipapakita niya na kikilos siya. At doon maluluwalhati siya. Hindi siya maluluwalhati sa idleness. At dahil doon, nagkakaroon ng transformation. Ang mga buhay ay nababago. Communities are renewed, katulad sa Ephesus. And SABC can be renewed because of this. And His Word prevails. Magpapatuloy ang kanyang salita. Diba? Kahit yung maliit na patak ng tubig, pero constant, sa una, hindi mo makikita yung effect nito doon sa bato. Pero over time, makikita mo unti-unting mahuhukay yung pinagpapatakan nito hanggang sa eventually mabubutas. Kasi ganoon din ang magiging effect ng steady commitment natin sa Diyos. It will eventually become the channel through which God's prevailing power flows to bring transformation that no obstacle can resist. Even the hardest heart would not resist itong power na ito if we would be just doing our part at ibibigay natin yung buong buhay natin sa Diyos. Pag binigay natin ang buhay natin sa Diyos, kahit matagal, hindi pwedeng walang effect yan. Hindi pwedeng walang impact yan sa mga tao. That's why I am challenging you. Give yourselves fully to Christ, even when it costs you comfort, convenience, and ease. Ibigay mo ng buong buo ang sarili mo kay Kristo kahit na ang kapalit nito ay mawalan ka ng comfort, maging inconvenient ang buhay mo, or mabigatan ka sa buhay mo mismo. Kahit na malugi ka, kahit na mapass by mo na yung maraming mga opportunities, maging committed ka lang dito sa iglesyang ito. I'm not saying na i-give up natin yung ating mga trabaho, tapos dito na tayo lahat tumira at hindi na tayo sapalaran sa ating mga secular na mga trabaho. Pero I'm saying here of commitment. At yung ano ba yung pinaka-priority natin? Is it our life outside or our spiritual life and our obligation sa Diyos na siyang nagligtas sa atin? Kasi hindi nag-a-advance ang kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng half-hearted service. Hindi mag-a-advance. Constant na mag-a-advance ang kingdom kahit na half-hearted ka. Not because God will use you, but God will use other men. God will use other women para sa pag-advance ng kanyang kingdom. Kaya naman, huwag tayong hihinto or aatras kapag ang paglilingkod sa Diyos ay mabigat. Kahit na hirap tayong maglingkod sa Diyos at may mga humahadlang. Huwag kang susuko na umattend sa prayer meeting kahit na ang prayer meeting para sa iyo napakahaba ng prayer.
Huwag mo din i-give up yung prayer life mo, yung personal prayer life mo, kahit na marami kang kailangang asikasuhin. At ang katawan mo ay tila ayaw manalangin. Just like si Martin Luther, sinabi niya is, I have so many things to do today that I need to pray. So kung hanggat mas marami siyang kailangan gawin, mas kailangan niyang manalangin. And he realized that. At sana hindi tayo katulad noon na pag sobrang busy, mas nauunang mag-give up yung prayer life. At huwag ka ring susuko na umattend kahit na ang biyahe napakalayo or mahirap ang biyahe. Or kahit ang worship service ay ng maghapon ay nakakapagod. Indeed, nakakapagod ito physically. Pero yung bunga nito sa atin spiritually ay hindi pwedeng ipagpalit. Sa halip ay yakapin natin yung kapaguran na nanggagaling sa gospel or ministerial labor. Yakapin natin ito. Mahirap talaga ang paglilingkod sa Diyos. Hindi ito madali. Kailangan ng discipline. Kailangan ng constant and patuloy na paggawa nito. Hindi pwedeng ngayon lang and then pwedeng bukas hindi na. At magpapahinga tayo at babalik na lang tayo kapag gusto na natin. Yakapin natin that there is really a work, a toiling sa paglilingkod sa Diyos. Dahil alam natin na sa ating kahinaan, yung prevailing power ng Diyos ay maipapahayag. Di ba ganito si Kristo? Remember sa John chapter 4, nung siya ay pagod na, galing sa Judea at pabalik siya sa Jerusalem. Ang normal route is to go around, pero dahil pagod na siya, sige, kinakailangan niya dumaan sa Samaria na lang, diretso na lang. And then, nung pagod na siya, nandun siya sa Jacob's Well, katanghaliang tapat, inutusan niya yung kanyang mga alagad bumili ng pagkain kasi gutom na rin siya. So, pagod and gutom. And at that moment na siya'y nag-iisa, dumating yung Samaritan woman. Pero hindi niya sinabi, pagod ko, huwag ka nang makipag-usap sa akin. He ministered to her. And that's one of the greatest ministry na nakita natin na ginawa ni Kristo sa puso ng isang tao na talagang he laboriously explained sa babaeng ito at pinakita, isiniwalat yung mga deep recesses of her heart para ipakita na siya'y makasalanan at nangangailangan siya ng isang Messiah. And that Messiah has already come. And that Messiah is the one she is talking with. So, napakaganda ng ginawa ng Panginoon dito. Kasi, ipinapakita doon na nung si Kristo ay nagkatawang tao, ay napailalim siya sa ating kahinaan. Ngunit, yung lahat ng lakas ng isang tao, ginamit niyang lahat yon para makapagministeryo sa atin. Of course, through the power of the Holy Spirit. Pero nandun pa rin yung exhaustion. Nandun pa rin yung kapaguran, yung kagutuman. Nandun pa rin yung limitation. Kaya nga nung sa katunayan, sinagad niya yung limitasyon ng lakas ng isang tao nung siya ay nakabayubay sa krus ng Kalbaryo. Namatay siya hindi lang dahil sa mga latay, hindi lang dahil sa pako. Namatay siya dahil sa sobrang exhaustion nung kanyang paghihirap. Tiniis niyang lahat yon. Dahil on that moment, he is performing his greatest ministry of all. He was reconciling us to God. Ngunit, pansinin natin ito. Sa kanyang pinakadakilang paglilingkod, ang natanggap niya ay hindi suporta ng Ama, kundi puot ng Ama mismo. Sa katunayan, kaya natin na-enjoy ngayon ang suporta ng Diyos sa ating mga pagpapagal ay dahil winidheld ito kay Kristo nung siya ay nakabayubay sa krus ng Kalbaryo. It is because we are just been forgiven and we have been a child of God, beneficiaries ng support ng Diyos na kailangan natin. It is because of that faithful day, faithful hour ng paglilingkod na ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo para sa iyo. You see, it is only possible yung support ng Diyos para sa iyo because it was withheld
from Christ on that moment. Kaya kung si Kristo ay nag-labor hanggang sa huling hininga para sa ating kaligtasan, paano tayo makakahanap ng dahilan para hindi magpagal para sa kanyang kaharian? Anong dahilan ang pwede nating sabihin para hindi tayo magpagal sa kanyang kaharian? Pansinin natin si William Carey. Siya ay tinawag bilang Father of Modern Missions. Alam niyo na hindi siya wealthy na tao, hindi siya privileged na tao. Isa lang siyang manggagawa o apprentice sa shop, naggawaan ng mga sapatos. And isang kapwa niya, apprentice, na gumagawa ng sapatos, happened to be a Christian. Shinare sa kanya ang gospel. At nung sa kalagitnaan ng ordinary at nakakapagod na kanyang pagtatrabaho, ay tinawag siya ng Panginoon. Naiintindihan niya yung gospel at after that, nagkaroon siya ng vision for the nations. Na-impress sa kanya yung pagiging missionary at gusto niyang ihatid yung magandang balita na kanyang natanggap sa ibang mga nations. So, after that, ibinigay ni William Carey ang lahat ng kanyang buhay at mga oras sa pag-study ng languages, kahit na late night na, pinag-aaralan niya yung languages. He is preaching faithfully and eventually he sailed to India. At yung kanyang buhay doon, it was marked by weariness, hardship, at minsan mga kabiguan din sa buhay. But through his committed labor, God worked powerfully. The scriptures were translated, hindi lang sa isang dialect ng India, kundi sa multiple dialects na nandun sa India. Churches were planted and countless lives were transformed. So, ang prayer sa atin, may God grant us that kind of commitment to spend and be spent for the glory of Christ. Do you have that, yung commitment to really work for God? Or are we being succumbed? Or yung spirit of the day ngayon na mediocrity, na skin deep Christianity lang ang meron ngayon sa mundong ito. Baka yun na yung pumapasok sa atin na pwede na yan. Okay na yung hanggang dito na lang tayo. Let's do more for God. Let's work more for God. Let's do the extra mile. May our hearts be that so gripped ng biyaya ng Diyos to the point na wala nang ibang sensible option para sa atin but to labor for Christ. But to give our life to God. Diba? Sabi ng kanta, isang buhay lang. It is only one life. Only what's done for Christ will last. So, as a conclusion, if you must be weary in the work of the Lord, for in Him your labor is not in vain. Let's pray. Lord, we are so grateful that you have reminded us na we are just like a pail of water in the winter. Kailangan naming steer yung aming mga sarili dahil kung hindi, maninigas lang yung ibabaw. At ang buong puso namin ay maninigas. We need to be constantly drilling, grinding, hindi sa secular word lang, kundi we need to grind sa aming spiritual life, sa aming spiritual na paglilingkod sa inyo. Maraming salamat for the growth na pinapakita mo sa amin. Growth personally, growth as the fruit of our ministry sa buong iglesia ng SABC. May we all be a part of it, na lahat kami masigasig talaga na kumilos para dito sa anumang growth na nakita namin sa iglesyang ito. At kung meron man growth na ibibigay ka sa amin, nakalaan sa amin sa susunod na taon,
may we all be a great part of it at maging malaking parte kami nung growth na yon. Not to brag, but to have a portion on the glorying, on the praising, on the gratitude, grateful hearts na na magkakaroon kami on the end of the coming year. Kaya tulungan mo kami na alang-alang kay Yesu Kristo gawin namin ang lahat ng aming kakayanan. Salamat po, dalangin namin to sa pangalan ni Jesus. Amen.